Kung ikaw ay nasa Pilipinas ngayon, maging handa dahil habang nagpapatuloy ang init sa araw, unti-unti ring tumitindi ang banta ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa at sa ilang lugar, maaari itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayong alas negatibo 4 ng umaga, Mayo 3, 2026, patuloy na naapektuhan ang buong bansa ng easterlies. Ito ang mainit at mahalumigmig na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng ulap at ulan, lalo na sa gitna at timog na bahagi ng Pilipinas. Simulan natin sa mga lugar na may pinakamalakas na epekto ng panahon. Sakop ng Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, pati na rin ang Sorsogon, Masbate, Palawan, Davao Oriental, Davao de Oro, at Basilan ang inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang mga pag-ulang ito ay hindi basta-basta. May posibilidad na maging katamtaman hanggang malakas ang buhos, lalo na sa mga oras ng hapon hanggang gabi. Dahil dito, mataas ang panganib ng flash floods at landslides, partikular sa mga mabababang lugar at kabundukan. Kung ikaw ay nasa mga nasabing lugar, mahalagang manatiling alerto at bantayan ang lagay ng panahon. Ang ulan ay maaaring magsimula ng mahina, ngunit biglang lumakas sa loob ng maikling panahon. Dumako naman tayo sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o thunderstorms. Ang mga pag-ulan ay kadalasang dulot ng localized thunderstorms na nabubuo dahil sa init ng araw at moisture sa atmosfera. Ibig sabihin, posibleng mainit at maalinsangan sa umaga at tanghali, ngunit pagsapit ng hapon o gabi, maaaring magkaroon ng biglaang pagkulog at pag-ulan. Kahit isolated lamang ang mga thunderstorms, maaari itong maging malakas at magdulot ng pagbaha sa ilang lugar, kaya't huwag itong maliitin. Pag-usapan naman natin ang kondisyon ng hangin at karagatan. Sa Northern Luzon, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman at magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang alon sa karagatan ay inaasahang bahagya hanggang katamtaman na may taas na mula 0.6 hanggang 1.8 metro. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ganito rin ang inaasahang kondisyon, mahina hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan, at bahagya hanggang katamtamang alon sa karagatan na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.8 metro. Sa kabuuan, wala tayong inaasahang malalakas na alon o malalakas na hangin, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat, lalo na kung may thunderstorms. Ngayon naman, tingnan natin ang temperatura at halumigmig. Sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamababang temperatura ay nasa 25.0 degree ni, habang ang pinakamataas ay umabot sa 35.3 degree ni. Ibig sabihin, nananatiling mainit ang panahon sa buong bansa. Ang relative humidity ay umabot sa 78% sa pinakamataas at bumaba sa 43% sa pinakamababa. Dahil sa kombinasyon ng init at halumigmig, mas mataas ang pakiramdam na temperatura o heat index. Kaya kahit may mga pag-ulan, hindi pa rin nawawala ang matinding init. Uminom ng maraming tubig, umiwas sa direktang sikat ng araw, at magpahinga kung kinakailangan. Para naman sa Metro Manila, ang pagsikat ng araw ay 5 oras 33 minuto ng umaga at ang paglubog ng araw ay 6 oras 13 minuto ng gabi. Ang buwan ay sisikat ng 7 oras 37 minuto ng gabi at lulubog ng 6 oras 15 minuto ng umaga, na may 77% liwanag, halos kabilugan. Sa kabuuan ng ating forecast, patuloy ang impluwensya ng easterlies na nagdadala ng ulap at ulan sa maraming bahagi ng bansa. Mas magiging aktibo ang panahon sa Visayas at Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Luzon, kung saan may posibilidad ng mas malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Samantala, sa Metro Manila at iba pang lugar, asahan ang mainit na umaga at posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. Sa ngayon, wala pang direktang bagyo na nakakaapekto sa bansa, ngunit nananatiling pabago-bago ang lagay ng panahon. Kaya ang pinakamahalagang paalala, manatiling alerto, mag-ingat sa mga lugar na bahain, at huwag kalimutan ang pag-ingat laban sa init at thunderstorms. Iyan ang inyong pinakahuling ulat panahon. Manatiling ligtas at handa sa anumang pagbabago ng panahon.